walking with it. Hello beautiful people! Welcome back to my channel. This is your Mama Sam dito sa Sam Sam TV. Kamusta naman kayo mga amigo, amiga, kumare at kumpare? Sana lahat kayo ay okay at safe ngayong araw na to. Syempre kung ako naman ang tatanungin ninyo, eto syempre fresh overload pa rin. So yun, nakapaghapunan na ba kayo ng bonggang-bongga? Kasi ako yes, nakapaghapunan na kami ni No at masarap ang ulam namin. Favorite ko yung ulam na yun pero hindi ko alam kung anong tawag doon sa ulam na yon. Basta marami siyang luya na dinik-dik-dik-dik. Hindi siya luya, yung luyan dilaw ba? Ayon, yung ganon. Basta masarap siya, panalo siya, tapos maraming mushroom, ganon. So, perfect talaga yung luto na yon. Hindi ko lang alam kung anong tawag doon. Basta, pag yun yung ulam namin, ay nako, nasasayahan ako. Pero syempre, sana lahat kayo ay nakapaghapunan na rin at sana lahat kayo ay relax ngayong araw na to. Dahil marami tayong chika ngayon. So, talaga namang, eto talagang mga chika natin ay talagang maloloka kayo ng bonggang-bongga. So, unahin na natin. Si Michelle D, isa to sa mga inaabangan na pumunta pala dito sa Thailand talaga. Kasi, eto kasi si Michelle D, maraming yatang offer sa kanya dito with Antonia Forsyth. So, inaabangan talaga siya dito ng mga sponsors na iba. Kasi nga, yung closeness nila ni Antonia Forsyth ay talaga namang kumalat na dito sa Thailand. And then, marami din nagsasabi dito ng mga Thailander na sabi nga, sana daw si Michelle D daw, dapat daw nakatungtong talaga sa top 5. So, hindi lang pala tayo talaga ang nagre-react ng ganon. Pati din talaga yung mga Thailander. Sabi nga nila, dapat daw last to standing daw si Philippines at saka si Thailand. Pero syempre, yung tinanong ko, sino ang mananalo, sabi nila si Antonia. So, bias lang. Hindi. Parang gusto talaga din nila si Michelle D at nakita daw naman nila yung performance. So, yon. And then, sabi ng ganon, marami nga daw talagang offer ngayon kay Antonia Forsyth with Michelle D. So, parang feeling ko kapag pumunta dito si Michelle D, mas iingay pa siya ng bonggang-bongga. Pero eto nga, kanina nga, may napanood akong interview ni Kun An kaninang umaga dito sa TV station dito sa Thailand. Sabi nga, eto daw si Michelle D ay talaga daw isa sa mga pinangihinayangan niyang kandidata. O, di ba? Sabi ko na panghihinayangan niya to ng bonggang-bongge. So, pinanghihinayangan niya, sabi niya nga, na dapat daw si Michelle D daw ay nakatungdong daw talaga sa top 5. Kung siya lang daw ang masusunod, mas gusto niya na si Michelle D ang isa sa mga nasa top 5. Napaka-charot, diba? So, yun. So, kung akong tatanungin mo, Diyos ko, para namang wala naman siyang kinalaman doon sa resulta ng Miss Universe. Para namang alam natin kung paano naman nila maniobrahin itong resultang to. So, ako naniniwala kasi kaya sila nagpapa-preliminary competition, closed door interview para alamin kung sino nga ba yung pinaka-strongest candidates. Ngayon, syempre kung meron silang iniingatan na lalaban, di ba? Or gusto nilang manalo, gusto nilang makarating hanggang sa dulo ng competition, talaga namang kaya nilang ma-manipulate yung resulta. So, para sa akin, nakita naman natin yung performance ni Michelle D. Di ba? Siya na nga rin na nagsabi na maganda ang suot ni Michelle D, maganda ang performance ni Michelle D. Bakit wala sa top 5? Di ba? So, yun. Ang sinasabi naman niya is decision daw kasi to ng mga judges at wala naman daw talaga siyang kinalaman at hindi daw naman niya talaga pwedeng pakialaman. Pero kung siya daw ang masusunod, mas pipiliin niya talaga na si Michelle D ay makarating sa top 5. Charot! So, yun. So, ako para sa akin, it's too late. Kasi parang kahit sabihin niya pa na gusto niya si Michelle D or gusto niya si Michelle D makarating ng top 5, wala na, tapos na yung pageant. Parang feeling ko yun din naman yung gusto mo hanggang top 10 lang, di ba? So, ngayon ang akin talagang manghihinayang ka kay Michelle D dahil sa nakikita mo naman na ganap ni kay Michelle D ngayon, daig pang nanalo ng Miss Universe. Kamusta naman si Miss Universe mo? Nag-pictorials na kanina. So, ngayon pa lang nag-pictorial, di ba? So, parang ilang araw na natapos yung Miss Universe.
Universe halos umabot na ng 1 buwan. Oh. And then, ang akin, talagang panghihinayangan nila ang kandidata na nanggaling sa Pilipinas, lalo-lalo na to si Michelle D. Nakita naman nila yung work ni Michelle D. And then, syempre, panghihinayangan nila sa sobrang dami ng pumapasok at invitation dito kay Michelle D. Yung ibang kandidata sa top 3 ng Miss Universe, mga wala namang ganap. Maliban lang kay Antonia Forcel na umaariba din dito sa Thailand ng mga invitation mula sa iba't ibang klase ng media, 'di ba? Sa iba't ibang klase ng station, iba't ibang klaseng event. So talagang bongga talaga itong si Antonia Forcel. And then maliban kay Antonia Forcel, si Michelle D na ang isa sa mga pinagkakaguluhan sa bansa natin at magkakaroon nga ng bonggang-bonggang parade. So yun, talagang panghihinayangan niya. So kitang-kita dito kung sino talaga yung madaming suporta, sino yung madaming talagang masasabi mong eksena. Saka, Diyos ko, hindi ba nila nakita nanalo sa voting system si Michelle D, nanalo sa Change for Boys si Michelle D, di ba halos tumakbo talaga yung botohan. Nakita naman natin na nag-top 1 talaga si Michelle D. So doon pa lang, nakita na yan ni Kun An yung potential niya. Kaya lang, hindi siya naniwala. Di lost niya si Michelle D, di ba? So malinaw dito na etong si Kun An talagang lost niya talaga si Michelle D. Kasi, Diyos ko, grabe ang potential ni Michelle D. Kung nanalo pa ito na Miss Universe, Diyos ko, panalo na talaga ang lahat ng eksenang gagawin nito at ibibigay dito sa Miss Universe organization. So, doon lang hindi talaga sila naging maingat. Doon makikita natin na wala hindi kasi ginawa ni Kun An yung the best para sa Miss Universe Nandoon siya sa kung ano ang mahihita niya at sino nga ba yung gusto niyang ipanalo. Ako para sa akin, sana ginawa na lang ng Miss Universe organization, last two standing nila, si Philippines at saka si Thailand. Sa totoo lang, parang feeling ko mas umingay itong Miss Universe, mas pag-uusapan, mas grabe tatangkilikin ng mga tao kasi syempre kaliwaan ang magiging endorsement nila. Imaginein mo kung gagawin niyang first runner-up si Thailand, grabe yung endorsement na makakakot nila. And then plus kung si Michelle D yung gagawin nilang winner, talaga namang panalong-panalo na ang Miss Universe. And then baka yung problema ni Kun An ay talagang nasolusyonan niya na ng bonggang-bongga dahil kay Michelle D, di ba? So yon, so malaki kasing bagay kasi si Michelle D talaga bilang isang kandidata ng Miss Universe. Wala ginawa ng mga judges ninyo, binuraot ninyo. So, yon. So, buraot din ang mangyayari sa inyo. Ganon. Anyway, ako para sa akin, masaya naman ako kasi kahit hindi naman nakakuha ng corona si Michelle D, dahil pa ni Michelle D talaga yung nanalong Miss Universe. Sabi ko nga, kung pagbabasihan natin yung mga ganap at kung ano pa yung mga tawag media tour dito ni Michelle D, mga invitations sa kanya mula sa mga Senate, talaga namang masasabi mo na eto talagang si Michelle D ay panalong-panalo. So, yon. At hindi ako magtataka kung manghihinayang dito si Kun An at kung sinasabi niya na sayang sana si Miss Philippines nakarating sa top 5. Nako, pag nakarating niya sa top 5, baka mawala sa eksena si Thailand. Or, pag nakarating si Michelle D sa top 5, syempre hindi lang top 5 ang mararating yan. Pag sumagot na yan sa Q&A, aabot pa yan hanggang sa dulo, di ba? So, baka nga mag-last two standing pa yan o baka siya pa ang manalo Miss Universe. Talagang manghihinayang ka doon sa decision mo na mali, di ba? Kasi parang at the end of this story, kung ano man yung naging decision mo, di sana kumita ka ng bonggang-bongga sa bago mong Miss Universe. Imaginein mo ano ba ang binibigay sa kanya ngayon neto. Pero kung si Michelle D ang pinanalo nila, di sunod-sunod na ang pasok ng pera sa kanila, sunod-sunod na yung invitation sa kanila, di ba? At hindi lang sa Pilipinas yan, sa buong mundo. Diba? So, yon. So, medyo nakakalungkot lang kung iisipin mo kasi parang naririnig mo yung mga ganitong salita, it's too late na. Yung tipong parang hindi mo alam kung pampalubag loob na lang ba to o talaga bang nangihinayang sila because dahil sa nakita nila yung potential, nakita nila yung pagtangkilik, nakita nila yung kung ano yung ginawa ni Michelle D. And then, ngayon, ito yung return. So, ngayon kasi mas maingay talaga si Michelle D kaysa kay Antonia, sa totoo lang. Kasi si Antonia, yung mga event niya, parang
dahil may okasyon talaga dito. Pero si Michelle D, wala namang okasyon sa Pilipinas. Pero kung talagang yung mga interview niya, kaliwaan, punta doon, punta dito sa isang araw, nakakadalawa, di ba? So, ganun katindi ang isang Michelle D at talagang kahit sinong organization, talagang nandoon talaga na maghihinayang, lalo na ngayon may problema, di ba? Lalo na sa financial. May problema sa financial, may problema sa bankrupt daw ang Miss Universe. O, ako naman parang feeling ko, kung etong si Michelle D ang binigyan nila ng pagkakataon na makapag-uwi ng corona, di sana yung solusyon, ang problema nila ay nasolusyonan ng bonggang-bongga. Di ba? So, yon. So, si Kun An kasi medyo iba din kasi yung tumatakbo sa isip neto. Iba din yung talagang gusto niyang mangyari sa Miss Universe. And then, nakakapanghinayang lang kasi parang it's too late na rin naman kahit sabihin pa ni Kun An na nanghinayang ako, dapat ito ay nasa top 5 sa ipinakita niyang galing. Hindi. Sinasabi mo lang yan dahil nakikita mo na talagang bonggang-bongga talaga yung shine like a diamond star ni dito ni Michelle D sa Pilipinas, 'di ba? So nakita mo yung suporta, nakita mo yung pagtangkilik sa kanya, yung pagtanggap ng mga Pilipino. So, yun talaga, manghihinayang ka doon. Pero syempre, better luck next time. Sabi ng ganon, sana sa susunod, no, pakita na nila yung score sa screen. Sana yung sa susunod, huwag naman yung bias na kandidata ang mapili ng Miss Universe organization. Sana nandoon lang din yung talagang magaling talagang humusga at makikita talaga yung galing ng bawat isa. So, yon. So, kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa chikahan natin ngayon? So, please comment below para at least malaman ko naman kung ano ang chika mo sa panghihinayang ni Kun An kay Michelle D. So, yon. So, guys, maraming salamat syempre sa inyong lahat sa walang sawang suporta na binibigay ninyo dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe dyan, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell para lagi kayong updated syempre sa ating mga chika. So, guys, thank you so much. Hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you, guys.